Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Painggan na po natin at komentuhan po natin ang interview po ng Banateros sa ating Vice President Sara Duterte sa kanya pong mga gagawin kung siya po ang susunod na presidente ng ating bansa. Umpisahan na po natin at komentuhan po natin ang ating Vice President. Painggan na po natin panoorin. So siguro naman, VP, alam mo naman yung mga kung sino yung mga posibleng makakaharap mo sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi, unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi ako natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko, yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Yung pag-ikot mo sa Pilipinas, you think kaya na ang buong Pilipinas ay maging katulad ng Davao City na disiplinado, involved yung mga tao sa governance? Yung pagbabago ng values ng mga tao, hindi siya magagawa kaagad. Kasi may problema din tayong mga Pilipino sa pag-uugali natin eh. Somehow, through the years, nawala yung values formation sa pagkabata hanggang sa sila ay nagiging adult. So hindi magagawa yon ng isang taon lang. Kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata ng magandang asal. Noong nakaraang taon, nagtanong-tanong na rin ako sa mga experts, kumbaga sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang industriya. Tinatanong ko sila, sitwasyon natin ngayon, nakikita nyo naman, sitwasyon natin ng bayan ngayon. Sabi ko, kaya ba natin baliktarin? Sabi nila, kaya yan, basta lang matapang yung mag-implement. At pangalawa, yung tightening of the belt ba, magtitipid talaga sa gastos. So yun yung naibigay na kumbaga quick assessment sa akin. So, kaya. Ngayon issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim, hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. O lalong-lalo na nung mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against
the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo? Bakit ako Hintayin lang po natin. Nag-commercial po mga kababayan. Sandali lang po. Ayan po. apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Tama. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsusorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Meron pang isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa iyo. Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo eh. So, it's a tie. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. And yung sa sinasabi naman nila, Yan po mga tambay. Komentuhan po muna natin. Napakaganda po ng mga ideas at gagawin po ng ating Vice President. Katulad po mga kababayan, yung sinasabi niya po na issue sa korupsyon, may plano na po siya doon. At syempre po yung hirap na trabaho na papasukin niya mga kababayan ay lalong-lalo po sa panahon na siya iuupo ay kailangan po ng pagtitipid. Dahil nakita naman po natin mga kababayan na grabing gumastos ang gobyerno ngayon. Hindi po ba pati ICC nakikinabang umano sa pera ng taong bayan? Hindi kaya? At syempre mga kababayan, never siyang matakot. Hindi siya kayang takutin. At pag meron siyang tinutukan trabaho, kahit mahirap, yan ang gusto niya, kaya niyang gawin kahit mahirap pa ang trabaho ay tututukan niya. At isa pa, mga kabayan, yung sinasabi niya nga, yung mga korap, magnanakaw, lalong-lalo sa gobyerno. Kung siya magiging presidente, mga kabayan, one time, big time lang. Sinasabi niya, one shot ka lang. Si baka agad. Di po ba? Yan po ang good leader. Pag mero alingas-ngas at nakita mo sa gabinete mo na nagkakaroon ng issue, lalong-lalo sa nilagay mo na sinuportahan mo speaker at Senate President, ay hindi magandang ginagawa, si Bakyan. Hindi po ba? Yan ang dapat na leader sa ating bansa. May kamay na bakal. At syempre po yung value nga naman ng mga Pilipino sa ating bansa ay mahirap pong baguhin basta-basta. Dahil nga po, yung nangyari po sa Davao City, yan po'y sumasalamin. Dahil nga po sa Davao City, ang mga kababayan natin sa Davao City sumusunod sa batas. Hindi po ba? Sumusunod po sila sa batas at nahando na po yung value at meron po silang pakialam. May pakialam po sila sa government, lalo-lalo po sa Davao City. Kaya po nagkakaroon po sila ng magandang pagpapatakbo at pamamalakad. Kasi ang mga Pilipino, kababayan natin sa Davao City, ay meron po silang boses. Meron po silang boses sa Davao City. Pero sa buong Pilipinas, iba na kasi ang value ng mga kabataan ngayon at ng mga Pilipino. Lalo-lalo kung nahandyan pa ang isang damukal na mga makakaliwang grupo umano na sumisira sa value ng ating mga anak kung ito ay sasapi at makukuha nila. Hindi po ba? Yan din po ang isang problema na dapat tutukan ng ating Vice President. Pero pagdating sa korupsyon, alam na po natin, may idea na po tayo na gagawin po lahat ng Vice President. Lalo-lalo po yung sinasabing kailangan na may kamay na bakal at tapang at hindi siya kayang suhulan at hindi siya kayang takutin. Napakagandang balita po yan, mga kababayan. Ituloy po natin. na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan, ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment complaints, 'di ba? Araw-araw nila tinitreten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach.
So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Ma'am, nung amin pong itong vinlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? My name is Ty. Po mga tambay, My father's financial dahil lang po accomplishment natin. is retiring by the time I got to 30. Totoo po yung mga kababayan eh. Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president, pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ba, Banat? May bagay na maging VP, si VP. May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero VP, hingan namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hindi mag-give up. Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Magiging vengeful. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila.
Wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Naging bala ko doon Mukhang may clue tayo May clue ka? Oo, mukhang alam ko na. Pero alam mo kung naniniwala ako na mananalo si VP bilang presidente kasi marami ng revelations kay Pastor na maraming beses actually mas maraming beses daw niyang napanaginipan na si VP magiging presidente kesa kay PRRD. So again, VP, salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon and it's a great honor and opportunity na alam namin hindi kayo nagpapa-interview pero nagtiwala kayo sa Vox Populi and sa Banateros. So thank you very much, madam. And good luck po sa inyong pagtakbo bilang presidente sa 2028. Salamat po, ma'am. At sana kahit presidente na kayo, ma-interview namin kayo. Salamat po. Ito yung huli natin. Kasi kung meron kayong ibang content, labas sa declaration speech ko, ay mag-schedule tayo ng iba pang Salamat po. Yan ang pangakong matutupad. Pag hindi natupad yan. Maraming salamat po. Mga tambay. Yan po mga tambay. Yung huling binanggit po ng ating Vice President ay meron na po tayong mga idea sa gusto niya pong Vice President, mga kababayan. Hindi po ba? Dahil po ang pagiging Vice President po excuse me po, ay itatalaga niya at bibigyan niya po ng napakalaking responsibilidad. Ang habulin ang mga nagkasala sa taong bayan. Panagutin ang mga nagkasala sa taong bayan. Mga nagnakaw at kung ano-ano pang ginawa na mga katarantaduhan at kawalangyaan sa ating bayan. Habulin lahat. At siyempre kasama na po dyan ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na pamapanagot ito. At siyempre mga kababayan, tututukan po ng Vice President. Sigurado po yon, patututukan niya po yung mga politiko na gumagamit ng pulburon.
Hindi po ba? At napakaganda po niyang pulisiya na gagawin niya. Bibigyan niya ng trabaho ang kanyang Vice President na habulin lahat at managot. At yan po, mga kababayan, dahil nga po sa hirap na dadanasin ng ating Vice President, ay kailangan niyang tutukan ng ating bansa. At kasama na po dyan, mga kababayan, ang pagbangong muli ng ating bansa sa pagkakalugmok. Mga kababayan, baon sa utang at kailangan din po, yung nabanggit niya, kailangan pong magtipid. Dahil nga po siya kung siya ay uupong presidente, lugmok ang bansa. Mga kababayan, kulang na kulang ang pera. Hanggang hindi nahahabol at hindi na isasauli ang mga ninakaw nila, kailangan pong gumawa ng paraan at sanay ang Vice President sa mga bagay na yan. Lalo-lalo na, mga kababayan, kayang-kaya niyang pagkasyahin kung ano ang meron sa kanyang administrasyon. Hindi po ba? Hindi po katulad ngayon na nabanggit po natin. Grabe po silang gumastos. Grabe. Unang taon pa lang, nag-travel na sa buong mundo. Napakarami ng biniyahe. Puro gastos ng taong bayan. Pero wala pong napala sa mga travel. Isang damukal na biyahe ang binigay po sa atin ng administrasyon ngayon. Napakaluho, napakagastos, panayang party sa Malacanang umano. Concert, napakaraming concert umano. Binabayaran ng daang milyon. Unbelievable. Grabing maggastos ng pera ng taong bayan. Yan ang hindi kayang gawin ng Vice President. At yung sinasabi nga rin po, isingit po natin, yung sinasabi po ng congressman na hindi nanalo at hindi raw susuporta sa ating Vice President. Ano po sabi ng Vice President? Siya na ang unang hindi sumuporta doon sa tao na yon. Kaya nga hindi siya nanalo eh. Di ba? Nanalo lang siya sa COMELEC. Hindi po ba? Isiningit lang po natin at wala naman pong bilang yon, mga kababayan. At napakarami po, lalo-lalo po sinasabi ng Vice President na siya po ay hindi mapagtanim. Hindi po siya mapagtanim na tao. Wala po sa kanya yan. Hindi po ba? Dahil nga po, yung mga gumawa sa kanya at hindi siya nagugustuhan bilang alkalde, nung panahon pa na siya ay alkalde sa Davao City, at syempre po, mas gusto nila si dating Pangulong Duterte, pero hindi po nagkaproblema sa kanya, mga kababayan. At ganun din po sa Office of the Vice President. At karamihan daw po dito, hindi po ba, ay puro appointee pa ng dating Vice President na si Leni Robredo. Pero hindi po niya pinulitika at hindi niya pinaalis. Kung gusto nilang manatili, manatili kayo. Basta magtrabaho kayo, naaayon sa gusto ko. Hindi po ba? Mga kababayan, ganyan po ang Vice President. Wag na wag ka lang gagawa ng hindi maganda. Pagka hindi na maganda ang ginagawa mo sa gobyerno, isang beses ka lang magiging opisyal ng gobyerno. Siba ka na. Ganyan din po ang kanyang ama, mga kababayan. Kaya nga lang po, mas matapang po ang ating Vice President. Di hamak na matapang ang Vice President sa dating Pangulong Duterte umano. Lalong-lalo sa pagiging istrikto. Mas istrikto po yata talaga si Inday. At mas matapang dahil una-una, hindi niya sinusunod ang kanyang ama. Kaya niyang hindi sundin ang kanyang ama. Ganyan po, katapang. At syempre, naging aral din po sa kanya yan. Yung hindi niya rin po pagsunod sa kanyang ama, ay nagkaroon po tayo ng presidente na bangag, gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang ate, mga kababayan. Pero ito po ay napagsisihan na po at nakita naman po natin nung magkaroon po tayo ng presidente na bangag at gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang ate, hindi po ba nakita natin? Naglabasan po lahat. Yan po ang isa pong maganda na nakita natin. Nung maluklok po ang isang bangag at gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang ate, nakita po ng isang bayan ng Pilipino. Lumabas po lahat at talagang tinanggal na nila ang kanilang mga maskara na sila pala at napakarami pala nila na nagpapahirap
sa ating bansa. Sila pala ang problema ng bansa. Mga politiko, tanggal ang maskara, puro pala ang interest lang sa ating bayan ay ang ating pera, ang ating buwis at kapangyarihan. Hindi pala sila yung tinatawag na may malasakit sa bayan at pagmamahal sa mga Pilipino. No. Nakita po natin yan. At yung mga oligarkiya, hindi po ba? Yung mga makakaliwa, naglabasan po lahat yan. At lahat po halos ngayon ay bistado na po ng mga Pilipino kung anong klaseng mga tao sila at mga politiko at kung anong klaseng pagkatao meron pala itong Marcos, Araneta, Romualdez, umano. Na bisto na po natin dahil nga po natanggal na ang kanilang mga maskara. Grabe pala sila. Yung sinasabing history nila, totoo pala. Nasa dugo na pala nila, umano, mga kababayan. At bago po tayo magtapos, mga kababayan, alam na po natin, may idea na po tayo, katulad po ng Banateros, kung sino po ang gusto na maging running mate at vice president ni BP Sara, mga kababayan. Kasi pag humawa ka ng isang matinding posisyon o sinasabing ibinigay sa'yo na trabaho ng presidente, yung habulin mo lahat ang mga nagkasala sa bayan, kailangan po dyan ay mahusay ka, maalam ka sa batas. Dahil po yan ay dadaan po yan sa proseso ng batas. Meron na po tayong idea kung sino po ang kailangan ng vice president na maging vice president niya. Kung siya po ay magiging pangulo, may idea na po tayo. Unang-una po, mga kababayan, nangunguna po sa listahan dyan si Senator Marcoleta, isa pong abogado. At lumalaban po siya sa mga tiwali. Siya po ang kasama po siya at tinutukan niya po unang-una yung ABS-CBN. Siya po halos ang tumutok, siyang ang grupo niya na mapasara ang dambuhala at nagpapahirap sa ating bansa. Lalong-lalo yung istasyon na napakaraming ginawang hindi maganda sa gobyerno, sa buwis, at sa mga empleyado nito umano. Kaya hindi po nabigyan ng prangkisa. Dahil nga po, isang mahusay na legal at abogado, si Marcoleta, si Senator Marcoleta, na po pwede pong humawak yan doon sa plano ng Vice President na ang trabaho ng Vice President niya ay habulin ang nagkasala at mga magnanakaw at nagpatapon sa dating Pangulo dahil kailangan po dyan illegal, di ba, maalam sa batas. Nangunguna po sa listahan niya, komento ni Kamanong, si Senator Marcoleta. At nahandyan din po ang mga abogado na si Attorney Vic Rodriguez. Isa rin po yan, mga kababayan. At po pwede rin po dyan, mga kababayan. Sino po? Si Attorney Rowena Guanzon. Isa rin pong abogado at galit na galit din po sa korupsyon. Yan po mga nasa listahan yan. Pwede pong pagpilian yan. Nangunguna po si Senator Marcoleta, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Rowena Guanzon, at pwede rin po si Attorney Bondok. At pwede rin po, mga kababayan, nandiyan po sila Attorney Hinlo. Hindi po ba? At sino pa ba yung mga attorney natin diyan? Marami pa po 'yan, hindi po ba? Pwede rin po si Attorney Topacio. Marami pong po pwede basta makailangan maalam ka sa batas. Pero hindi naman po natin pinangungunahan ng Vice President. Nagbigay lang po siya ng idea. Pwede rin naman po maging Vice President niya si Bongo. Si Padilla, si Robin Padilla, at si Senator Bato de la Rosa. Nasa kanya po yan. Sinabi lang niya ang gusto niya mangyari na ang kanyang Vice President ay itatalaga niya para habulin ang mga pinagagawa ng mga korap na opisyal sa ating bansa. Habulin at panagutin para makapagtrabaho siya at matutukan niya ang ating bansa na lugmok
at talagang grabe ang ginawa nila sa ating bansa at grabe ang ginawa nila sa ating kaperahan at binaon pa tayo sa utang. Marami po yan. Mawawayan, nandiyan pa sila Atty. Torion. Pero syempre po, matunog na matunog po dyan yung may experience, lalo-lalo po pagdating sa batas. Hindi po ba? Nangunguna po dyan si Atty. Marcoleta. Vic Rodriguez, Guanzon, di ba? At marami pang iba, mga kababayan. Intayin po natin kung sino po ang sinasabi ng Vice President. Pero may idea na tayo. Pero yung mga banatero, sinabi nga po, si Kibuloy daw po, ay pwede rin daw pong maging running mate ng Vice President, mga kababayan. Pero tayo, kahit sino po piliin ng Vice President, wag lang po sana ang Marcos. Okay na po yun. Wag na po sana piliin dahil napakahirap pong gampanan. Dahil kung dyan po, magkakaroon na po tayo ng idea. Napakahirap pong gampanan kung si Senadora Amy Marcos ang pipiliin na maging running mate o maging Vice President ni Inday. Paano niya gagampanan yung gustong mangyari ni Inday, ni Vice President Sara Duterte? Nahabulin at panagutin mo ang mga nagkasala sa bayan, lalo-lalo sa pagnanakaw, lalo-lalo sa ginawa nilang break the law, bend the law. Sige nga, kung yung mismong pamilya niya ay sangkot dito, sangkot ang kanyang pinsan, sangkot ang kanyang hipag, sangkot ang kanyang pamangkin, sangkot ang kanyang kapatid, lahat sila umano, sangkot. Hindi po ba magkakaroon ng biases, mga kababayan? Halos kadugo niya, umano. Kaya, hindi naman po bobo at tanga ang Vice President. Alam naman po niya yan. Kaya, tayo po'y nakakasiguro na wala na po sa listahan niya si Senadora Amy Marcos. Kung talagang hahabol ka ng isang matinding laban, lalabanan mo ang sistemang bulok na puro korap ang ginawa sa atin na mahigit 3 taon at patuloy pa rin ginagawa nila umano, kailangan mo dyan yung tapang. Meron ka ring Vice President na kailangan mo ng tapang at malasakit. Yan po ang napaka-importante, mga kababayan. At syempre po, ang Vice President ay muli po siya magtatrabaho ng maayos at tapat. At yung sinasabi naman po niyang pagbabanta sa buhay, mga kababayan, ay yung sinasabi pinagbantaan daw po ang buhay ng sinasabing tambaloslos at bangag at yung sinasabing palaka, siya ang unang pinagbantaan. Dokumentado. Hawak niya mga dokumento na siya ang unang nanganib ang buhay. Dokumentado. Nanganib ang kanyang buhay na siya ay pinachuchugi, mga kababayan. At nung panahon na sinabi niya, mga kababayan, hindi po yung impeachable. Idinagdag lang po natin, mga kababayan. Dahil kung siya po ay natsugi na, saka palang mangyayari yon. Kung siya ay natsugi na. Hindi naman siya natsuchugi Paano mangyayari yon? Hindi po ba? At syempre po, ang Vice President ay hindi na po siya sa takot sa anumang balakid at sinasabing pagbabanta na nagpapabagsak sa kanya. Dahil nga po, siya po ay hinog na, mga kaubayan. At lahat po yan ay pinagdaanan niya na. At nahandyan po yung tapang ng Vice President na handa niyang harapin lahat, buhay man niya ang maging kapalit. At syempre po tayo naman po ay lagi nananalangin na lagi pong maingatan po sila. Lalo-lalo po ang dating Pangulo at syempre po ang ating Vice President na maingatan po sa kapahamakan, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating komento na napakaganda po na sinabi ng Vice President na kailangan pong baguhin at napakarami niya pong babaguhin sa ating bansa, mga kababayan. At ang napaka-importante pa na gagawin niya ay habulin ang mga nagpahirap sa ating bansa, ang mga magnanakaw. Napaka-importante po yan. Malaking tulong po yan sa ating bansa na maisuka at isuka nila ang kanilang mga ninakaw, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At muli po ay wag po natin kalimutan na ipagdasal at ipanalangin po ang pamilya Duterte, ang ating buong sambahayan din po,
na tayong lahat po ay maingatan. Ang ating Vice President ay lagi rin po maingatan sa kapahamakan at ang dating Pangulo ay maingatan din po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at ang kanilang buong sambayanan. Muli po mga kabayan, thank you po sa mga dasal po ninyo na tayo po ay maingatan lahat. At syempre po, maraming salamat din po sa mga gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po sa inyo. Shoutout po mga kababayan. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, si Annie Jo, ako si Phil Am, kay Balance Vision TV, Gayat Shena, kay Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo lahat at ingatan po kayo lalo po sa inyo po mga paggawa. Muli po mga kabayan, God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye.